Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Milyon? Hindi pinaniwalaan. Mamaya. Ay, pag-usapan natin Kasi yan nga, para maintindihan mo natin, ha? Ito, panoorin natin. Baka papayag sila para hindi waste of time. Pang-apat na matinding yung pang-lima na expert matinding sa allocable witness. at non-allocable Etong si si Director Sir Orly, Bote. ex-Marine. Hindi, kayo po, no? Binanggit na Si naman niya Planning. si Kasi wala nun Romualdez. si... Grabe, no? Hindi na naman pinaniwalaan. Minsan may tumatawa pa na tungkol sa allocable. Ito, alam mo kaya napepekian ako doon sa mga komunistang, teroristang mga congressman. Nakikita ninyo yung pattern, Ang ladies lakas and na ng loob gentlemen, na mga punahin balateros. ang sino mang nasa Nakikita authority. ninyo yung pattern? Punahin Diba? ang Senado, punahin Ang kuno pattern ang po, mga pag kurap. binanggit Pero si sila sangkot Romualdez, dito eh. i-discredit Sila rin ka. nakakatanggap eh. Pag Hindi nila binanggit mo ang sinasabi. pangalan na Diba? hindi Sen. dapat Marcoleta at Sen. pinapangalanan. Erwin para may Dinidiscredit definition ka. of terms at yung Maging bago ng pangalan yung ICI ng allocable na at kinuha nila non-allocable. na Kasi investigador, nakaka-confuse, diba? supposedly lead Diba naging investigator. congressman tayo, Aba, Sen. Erwin, naging dinidiscredit na congressman nila si Senator Marcoleta. Bakit? Wala talaga akong Nagiging alam mukhang na bibig niya kasi si allocable at Romualdez. non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung Pagdating lumapit sa dito sa amin ni Chair flood Sherwin, control Sen. scam Sherwin, o yung issue. allocable daw yung maaring i-allok. Pag binanggit Pero mo si joke daw Romualdez, yun. hindi ka kapanipaniwala. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap Ganon ang pattern sa sa ating tagal-tagal natin gobyerno. dito, pati Senate Kaya Caldermo, wala silang maalala. Diba? Gusto ba talaga I'm sure nating our malaman? colleagues would want to understand. O gusto lang natin magtapos para ang po may investigasyon definition of kay terms. Zaldico? Tapos, yung Ako, wala inyong akong problema bagong kung gusto termino, niyo i-DC si dahil Zaldico. ayaw nyong gamitin Alam po mo naman, best yung friend natin allocable at non-allocable. Idiin nyo na So, idiin, hindi wala akong i-allok, problema dyan. mabuti. Bawal Pero i-allok. again, Ano na hindi po ang gagalaw tawag? si Zaldico ng Siguro, hindi alam ng district kanyang amo projects na si and Romualdez. non-district. Kung ano At po. hindi naman Sige, gagalaw si Director Romualdez Bote and Yusek May- kung walang Sino po yung nagpo-protect eksperto? sa- Thank you. I don't protect sa Interject, Madam kanya. Chair. Thank you po. Mr. Chair. DBM. In relation to the question of Senator Ligarda, hindi po joke yun, Kaya yung nga mga allocable. kababayan, kitang-kita If you will nyo na note yung pattern. during Yan. one Alam of those mo, ito, hearings ha? in the Yan ang gusto ko. May Diniretso ka tumawag agad kasi sa akin, akala isang, nila joke Marine. lang yun eh. Ito Hindi po ho joke ay yun. nasa Hindi ho serbisyo joke. pa. Ribbon Isang Committee. Marine po ito. Yun Tumawag pong sa akin. allocable, Sabi niya sa akin inadmit na po ni former Secretary ito, ihiti mo ito Bonoan. Banatbay. Nandun po silang dalawa Alam mo, ni dalawa lang ang Yusek gusto kong sabihin Cabral nung tinanong po namin yung Pag allocable. ikaw, Tinanong po Marine, namin na nasa ano-ano po ba yung mga intelligence, kasi factors si, na nasa nakapagdadagdag intelligence, doon sa si mga Sir initial Orly. ceilings that have been established malalim ang nung ano NEP. mo, malalim So na sinabi po background nila yung check allocable ang ginagawa funding. sa iyo ng pamunuan Yan daw po ng ay AFP. talagang Kasi inahanda nila, importanteng intelligence. Sila po yung, particularly in the sa House of madaling salita, sila po Representatives, yung kasi sila parang yung mayroong nag-i-spy. power of the purse. CIA, parang Para ganun ang hindi na dating yan. molestyahin. Sila po yung MI5 Well, ba yun? pardon for the MI4? using the word. Basta yung Para hindi na sa istorbohin yung Russia mga ba yun? nakalatag Basta sa yung NEP. nag-spy. Ha? Talagang provision Sila po yun na yun. talagang So, pambibigay bago ka doon sa mga mapasok members dyan ng sa House. intelligence, Inadmit niya po malalim yun. na investigasyon ang gagawin sa iyo ng AFP. Mahigit pong 300 po Hindi talaga ang biro members yan ng House of trabaho na yan. Representatives. Aside from being a Marine, Nag-a-average po ng 1 matinding billion ang regular background check na ang ginawa district ng representative. AFP dyan. Sa madaling salita, Average credible lang daw po yun, ito merong si mas Sir mataas. Orly. Ang Pangalawa, party list po ay pag ikaw ay 150 million, isang, masaya na po sila, except naretiro yung mga na, party list na at contractors. iko'y tumatanggap na ng At pensyon. pagkatapos po ng Ibig allocable, sabihin, you were, Mr. Chair, parang umalis meron ka pang leadership sa funding. serbisyo At ng dadagdag maayos pa po yung ang iyong program at saka nga po yung record. difference Ibig na sabihin, manggagaling maganda po ang ngayon iyong sa ginawang serbisyo. bicameral So, yung dalawang conference.
Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, para 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. Ni Lacson na And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming Kasi mantakin mo Magkano? Lumabas si Diskaya, Putang ina, 1 trillion. Lumabas yung tatlong opisyal ng DPWH na hindi binanggit si Romualdez because of the allocation. Ginawang bayani. Remember yung allocation Lumabas na yan yung sinasabi ng Sir Orly, ni Senator Marcoleta na para hindi na Basta talaga, istorbohin nitong mga nagsalita putang ka, inang mga at congressman na pinangalanan mo si ito, Romualdez, may ang background. DPWH, mag-a-allocate na Pag sila. wala, Para bagang ganito, wag na kayo magnakaw. bayani O ka. ito na lang, bibigyan na namin kayo. Para hindi nyo na Hindi nakawin. ngayon. Umaabot daw na 1 Tapos, trillion. ladies and gentlemen, Napakagago mga naman banateros sobra natin niyan. dyan. ba. Ngayon, ang Kung yun po tinatarget na ay nilang i-discredit, ibabangga walang natin iba sa kundi si Marcoleta. 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. Subukan ninyo. So, hindi po siya Subukan joke. ninyo ang tikas Inamin ni po yun Marcoleta nung na recorded po ito. magkaalaman tayo kung Thank you, gaano Mr. Chair. kayo ka Mr. Chair, kalakas. may- Kasi may alam I? mo si Marcoleta, go ahead, hindi Senator. naman po simpleng abogado yan. Senator Marcoleta, do Yan you po mean ay itong magaling na allocable na ito, abogado at itong talaga leadership nga pa na ito, namang pag nagsalita, o lagay may sa mga research, mambabatas? gumagawa ng kanyang Can you, assignment, hindi please katulad ng mga specify? abogado Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Lalo na Kasi nga yung sabi ni nasa vlog Secretary Bonoan, para wala, para hindi na galawin. Pangsuhol Tapos talaga. ngayon, So, nung po spokesperson tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong Kaya nga, leadership. alam Alam nyo naman po Ito, yung ha? leadership sa House. Merong speaker, Opinion ko lang may ito. deputy Ito speaker, yung aking opinion. merong It's majority not a fact. leader, It's an opinion. at Ibig napakaraming sabihin, assistant and sa deputy aking majority realisasyon, leaders. sa tingin Isama ko mo po talaga, yung ang susunod mga na chairman i-discredit ni Lacson at saka vice chairman at ng nito ni Appropriations Soto Committee. ay walang iba Yun po kundi yung si Marcoleta. 450 billion. Recorded po ito. Tingnan At ninyo pagkatapos yung maglalabasan na. Katulad na ngayong leadership, news, may lumalabas na 100 tungkol billion kay yan. Marcoleta. Nakarecord po Mukhang yan. talagang i-discredit Ang program, na kasi si 150 Marcoleta billion lang ang at magaling. pagkatay yung difference Di na ba? po Napalusot pagkatapos niya. na ng NEP at Hindi saka ko alam yung kung GAA, napagalitan ba si another Lacson 400 ni billion Romualdez? pesos. Ba't Yun po yung papalusot 1 trillion na taba Ba't kayo na hindi nagpasok naman na kailangan po magtuturo sa ng akin? ating Baka DPWH kung ganun na tutuusin nangyari, di ko natin. alam. Salamat po, Mr. Chair. Grabe, Baka no? ganun na nangyari, kaya na lang Thank din. you so much for explaining eto, to me, Senator pinag-iinitan niya si Marcoleta, Marcoleta, and Sen. naglalabasan Tulfo. yung mga big propaganda sa Mr. kanya. Chair, Remember, yan din yan kahapon po joke. nag-uusap tayo. Yan Sunday ang we were ginawa both kay Chis working Escudero. and we both acknowledged Nung that we nagsalita na si received Chis Escudero, the June or kini-question niya na July si Romualdez. list May of pattern allocable talaga but eh. not the September. Di ba? So I am told Nagsimula na kay by our Romualdez. staffs wala pa rin. May we request Si Chis Escudero, the September abay, as binabanatan revised. na naman siya. Maski po hindi Diba? na yung words Siya po allocable. ay Anyo mo, kung hindi naman ano-ano nang kasalanan na may iniimbento sa ceiling. kanya. Tama po yung sinabi nyo. Kung Hindi ano-ano naman ng forever issue kailangan ikinakabit humingi sa ang kanya. congressman or ang mga mayor. Ngayon, ito naman si Marcoleta. Yung hindi Kaya district nga tingnan ninyo projects. Sino O, man makinig kasi kayo pag ang tinatanong ko. pumayag Oy, makinig o daw di kayo. kaya Yung hindi po magbanggit district projects, kay Romualdez, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang merong pangalan, lalabas na non-district. issue. Ganun lang. Wala namang masama doon eh. Kay magkano nga may lumalabas na issue? First, allow me to commend the katindi. President and commend Diba? Secretary Ay, Dizon ang lupit po. for Ang heeding lupit po dahil the ikinukonekta ito si clamor of si both houses of Magalong sa Congress. isa na naman niyang I do not kesyo, claim authorship of that idea in parang bringing para down bagang, the conflict DUPA. of interest Thank you for daw, may that. It paganon-ganon was ngayon. declared by the President lupit, ano? on the day Diba? that he left for the nung ASEAN una meeting. lang, We truly appreciate tuwan-tuwa your kayo. listening Ngayon to the may people conflict of and interest na bringing mga it animal down. talaga ito. But there are much more Panoorin reforms muna natin, to be done. Etong I believe that all of us issue want na kung saan really reforms and binabanatan ngayon changes that itong will be si felt by our Marcoleta. people. For For bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district
district, ano yung hindi alam ng district? And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang... Maganda ito, panoorin ninyo kasi mamaya yung bibigyan ko ng GCash. Elected siya Nandyan bilang yun, non-executive unya-unya. director noong 2016. Dito ko kukunin yung tanong. Kaya pakinggan ninyo kasi napaka-importante yung ito. Sa Congressional Spouses Foundation Incorporated dito yung allocation. Lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we fear you could be blamed for it. And is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026. Okay. What if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirma nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo na may non-allocable, hindi nga Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita, ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam, na maaring alam ng region, na maaring alam ng central, na hindi alam ng region. Walang masama po doon, in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. Diba, bago nyo may labas, kailangan may insurance. Please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Ligarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po nagkakamali, kinors ko kay Yusek Adorcanlas, hindi mo naman inaalam kung sino na yung pinakamay-ari niyan. Hindi mo na binubusisi ni Marcoleta. Bilang isang kontraktor, nakailangan ni Marcoleta yung quote-unquote allocable. Hahanap ka ngayon ng capable na insurance company. Hinihingi nila. Hindi ba naman aalamin pa kung sino yung mga opisyal doon? DPWH Infrastructure Program based on HGAP. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Dito, Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAP. It will not permit easy comparison Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ikaw, ang daling ikumpara. Halimbawa po yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24, and 23 kung ano yung lahat. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante mahimay natin dito. Kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion. CAR 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon. Madadali po tayo Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you were the one who submitted this format, in the same format sana, HGAP po, hindi po yung net. So, kung puro HGAP po yun, 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pero walang pakialam sa kung ano mang gagawin mo. Pwede po. Dito, tila pinalalabas. Thank you, Mr. Chairman. With the information of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region, so that the committee will be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek,
Iano lang po namin, i-stress lang namin based on its gap. And number two, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGov following the format submitted similar to 2020. Yes, sir. Mr. Chair, kasi po itong binigay nyo based on GAA. Kaya medyo hindi comparative. At yung SEC, nasabi ko rin sa'yo na pwedeng isama rin nyo sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGov, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Sa mga proyekto yung kumpanya pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po namin makita, this is still in relation ang parehong to the project ang truthful pinuntahan ng allocation. team ni Senate Dito President po Pro nagkakaroon ng Tempore problema. Panfilo Lacson. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGov po ninyo 2026, wala pang party list. Tama po, Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as much as Wala possible. kami ganun. Nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama sa po. balita na yung insurance nung asawa ni Marcoleta ang pinagkuhanan. Yan ang tinatawag Mr. Chairman, to be quite honest, hindi ko alam I'm kung asking. itong news na ito. I think maganda ito sinabi ni Vince kasi Dizon. marami ngayon I think ang makakaalam lang daw po according to Asek Bote or may mga network naman na walang kinalaman. Committee on Appropriations in that. It just happened to Parang be bagang yung sinasabi mga niya, nandun sa kami loob. mismo, hindi namin alam. May sarili-sariling Basta racket. mag-allocate kami, Bahala na tumatanggap yung din. chairman. Hindi ko sinasabing Ng tumanggap yung appropriation. gumawa nito. Remember, ang pinag-uusapan dito yung pass. Yung mga Na ang chairman ng newsroom appropriation, producer, sino? tatanggap yan. O ito, may budget tayo dito. Saldi O ko. may press release kami. So mismo, Yung salitang press release, hindi alam. pinaganda lang yun. Pero ang Kung totoo doon, kani-kanino lagay yun. napupunta yung May bayad allocation yun. na yun. Para Kaya maglabas ka ng kung maaalala balita ninyo, na naka-angle the towards beginning of someone. the term of Or Marcos, against sinabi ko na ito sa someone. inyo, nagkakaroon ng May ganun. inggitan. Tuloy. Diba? Nakakaroon na, naikwento ko na sa inyo ito noon eh. Kaya sabi ko sa inyo, puputok to eh. Marami kong nagkakainggitan daw noon. May mga nagkwento sa aking mga congressman kasi ang nag-allocate pala yung chairman. Ibig sabihin, sabi niya ni Vince Dizon hindi yung DPWH. Kami, ibibigay lang Ang namin bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa Bahala mga na yung kinall out chairman ni kung Lacson kani-kanino niya ibibigay, dahil sa saan laki niya ng ilalagay, pondo saan niya sa flood i-allocate. control pero laging binabaha. Nagigets ninyo? May ilan pang Naku di po, umano'y patay tayo Agila dyan. projects sa Nauhan na galing At sa merong- congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives Di ko ni alam, Oriental Mindoro merong Representative Judas, Arnan Panaligan. Barabas Echas, Nahugot daw ang mga nandoon ito sa sa loob at unprogrammed naku, funds eto, na hindi kung naman HGAP dapat po ang madaling pinag-uusapan. ma-access ng mga Nahihirapan po kaming kumuha kongresista. nun eh. Kasi nga po po. kayo kahit sila na isang senado daw nahihirapan ni pambirang buhay. makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin Una nang kunin. We will itinanggi ni try our Panaligan best, ang but involvement according sa mga to our implitasyon budget sa staff po, maanumalyang Mr. proyekto sa Chairman, parang lalawigan. Spotted si medyo Panaligan noong bugagu ata kami doon 2024 eh. sa Bulot isang ng ribbon DPWH cutting kung ceremony ng which party Stronghold list got Insurance this, sa that got Mindoro this. kung saan Kasi nga ho, there's nag-expand no ang kanilang district eh. branch. Kasi po kami Matatanda naniniwala ang mas nagtalo na noon sina Lacson at authentic Marcoleta yung makukuha hinggil nyo sa kasi Vizcaya kayo Couple yung- Again, na hindi iminungkahi pinagbibintangan ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness DPWH. Protection Sinasabi niya, Program. kayo ang Hindi ito kumuha pinirmahan ng doon DOJ at ng sa Senate Kamara. President. Kasi sila nga mismo, yung Senado, siguro because of parliamentary Kita nyo kung paano dahil dinikit yung alam natin, balita. yung sigalot ngayon ng Senado Kamara, Sinimulan especially the sa Senate connection President. nung This is, pagkuha ni Vizcaya ng si insurance. kumpare, di ba? Kumpare yan eh. Nasa official nun yung ang asawa request, ni hindi naman Marcoleta. pwede manggaling sa Tapos, senador. Dadaan idinikit yan si muna sa Vizcaya Senate sa President, mga- di ba? Mga So, hindi nila kapalpakan ma-request. o mga Yun yung sinasabi ni di umanong Marcoleta. mga Kaya anomalous pwede ba kayo na project. kumuha? Yeah? Yan ang Tapos, sinasabi ang niya. ending, Nakakaalam ng mga projects Try nila. our best. Ang galing, ano? Mr. Chairman, we will try our best po. Huling-huli. But right now po parang Kung matalino ka, pero kung piglawang kang bobo, ay wala. yeah. We will try our Hindi mo best, Mr. mahuhuli, Chairman. Pero dito halatang huling-huli siya eh. But I'm Huling-huli being yung told gumawa. now Sorry, that ah. it's Pero halatang halata. it's Na talagang very ipinipilit difficult, close to yung impossible to Marcoleta na may extract kinaugnayan sa Vizcaya. which
alam nyo, mga kababayan, yan yung sinasabi ng mga ibang... Sa kasalukuyan, sino ba no nagsabi sa comment akin? si Senador Marcoleta sa tanong kung I may think, conflict of correct interest me if ba I'm sa wrong, it was involvement ng Jimmy kanyang Bondok, asawa. Attorney Jimmy Bondok na Sa ngayon, nagkwento nito revoke na ang noon, lisensya ng mga na kumpanya ng napakahirap Vizcayas. talagang kuhanin Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling ng magkano maging ang state witnesses. natatanggap ng Para mga sa Agenda congressman. Weekend, At walang authority Billionaire above News them. Channel. Ayan ha. Kitang-kita para ninyo, bagang wala ladies and silang gentlemen, kung accountability paano to anyone. tayo, alam mo yon, kaya nga di ba dapat i-pressure natin kung magkano ba ang budget, project, allocation. Napaka-obvious lumalabas na nung ginawa nila dito. Na congressman natin. Hindi ko alam ha. Para bagang hari. Para lang ipapakita ko pa sa inyo. Sila lang ang nakakaalam. Walang pwedeng umalham. Romualdez, pero meron. Sigurado. At sigurado, biyari ka. Diba? Eto, bago tayo pumunta kay Magalong, kasi grabe rin yung binitawan ni Magalong. Dito muna tayo sa pahayag po. Magandang district, which projects and saan yung inallocate for... Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Ito, pasok. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun. Yung pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list. 150 million lang po yun. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun po yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Senator Marcoleta said you were the one that called him prior to Thursday's Senate hearing and had asked him to meet him in a restaurant somewhere near the Senate. And this is supposedly where you introduced Senator Marcoleta to Sergeant Gutesa. Is this true? And tell me more about that meeting. I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically which line items, which projects were allocated or allotted to a particular party list representative. Unlike the planning service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. For him to brief Senator Marcoleta. Kasi Yosek Cabral nun, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. on their side, the delivery of money. Unfortunately, Yosek Cabral is no longer in the department, but we will try our best. Mr. Senator Tulfo. I would just like to ask the planning service sa finance ng DPWH. Ito ba yung sinasabi because walang specific na district yung budget at saka so maaring may naririnig kasi ako nung when I was in the House of Representatives na pwedeng bumili si ganito ng pondo kay ganito. Hihingi ni Congressman ganito kay Congressman ganito yung pondo. Where in fact, naka-allocate sa district niya, dadalhin sa kabilang district or ibibenta. I know you've heard about that. I mean, Mr. Secretary. We have heard similar stories, Mr. Chairman. Na yung pondo niya, pwede kong bilihin and dalhin ko, pwede ko ibenta ulit hanggang sa tatlong kamay magpapasa-pasa. So, from 20%, nagiging 30, naging 40, hanggang sa wala nang natira because nga binenta ng binenta yung pondo. Could it be, ito na nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta. We have heard, Mr. Chairman, similar stories and we've gotten similar information na yung bentahan, bilihan, yung parking, yung mo yung hihingi near the Senate. Near the Senate, kupal about 5 minutes away. Yeah, it's a restaurant that I know Senator Marcoleta had mentioned. The name just escapes me now, but it was in a restaurant that you all met. Who were the people there? Yourself, Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, and anyone else, sir? Yeah, Garapal eh. Diba? Alam mo ito yung sinasabi nila Senator Marcoleta na yung iba nahihiya pa sa kasalanan. Diba? Nahihiya pa kung gagawa ng kasalanan. Nahihiya pa. Ito literal naghihingian pa, nagsusulutan pa.
yung sagasa, yung mga ganyang mga terminologies. I think this is actually part of the ongoing investigation by the Independent Commission right now, and we have been asked to submit documentation as well for this. But as to kung itong mga sa party list ay kasama dito, well, it's possible po na kasama yan, although like I said po, mukhang hirap kaming at least sa department na i-identify kung magkano yung mga yan, saan yan, kanino ginagay. No, yun po ang medyo, I think we have a bit of a hard time getting all of that. Mr. Chair, salamat po sa inyong sagot, Secretary. Kaya nga, last week pa namin hinihingi yung NEP revised, allocable at non-allocable, maski iba na ang salita, district project at non-district, doon makikita yung kanilang hinihingi. Yung pong tanong nila, doon makikita, kasi yung hindi po alam ng district engineer, titingnan natin, hindi alam ng congressman, district engineer at mga mayor sa distritong yon, alam dapat ng region. Pag hindi alam ng region, alam dapat ng central. Pag hindi po nila alam lahat, tatapisin ng Eagle Eye Chairman. Ganun lang po yun, di ba? So I think what we're asking for will address the concerns of the other senators. If we are really serious, and I'm sure you are serious about cleaning up the system. Yes. Ma'am, I think there was just a little bit of confusion on the terminologies because in the revised NEP, the new team actually did away completely already with the concept of allocable, non-allocable. I think in the letter of Undersecretary Conti, ma'am, Mr. Chairman, to the Honorable Senator, we explained our process, but sabi naman ni ma'am na we will just submit it based on legislative just para lang makita. Naintindihan ko na po ngayon, no, yung point ni Senator Loren na all we want is, let's say, X district got this much, we will validate with a congressman or the district office there. To shorten your work, hindi na kailangan po i-validate. Ito, 625, di ba yung revised? Per district po, yung sa district ito, yung region or central ito. So, iniba lang yung pangalan, hindi lang natin ginagamit allocable and non-allocable. Kasi, just to simplify, sabi po ni Director Bote, ang allocable, yung ceiling po ng budget ng congressional district, allocable. O sige, ayaw nyo gamitin yun, ayaw din namin. So, tawagin natin district projects. Yung hindi po district projects, tinatawag sa dating leadership ng non-allocable. Ayaw po natin gamitin yun. Di tawagin natin non-district projects. Pag hindi po alam ni district engineer at ni congressman at ng lokal, di region siya o central siya o question mark, sino pa? Di ba? Ganun po. So, district, non-district. So, district, synonymous to allocable. Non-district, synonymous to non-allocable. Yung tinatanong po nila, parking, sagasa, whatever, ay siguro sa non-allocable dati. So, alamin natin, doon lang natin makikita yung hugis at yung maaring mga tabang pwedeng putulin kung makita natin yung non-allocable synonymous to non-district. Tama ba ho? Thank you. Agree ba? Very clear, ma'am. Now, Director Bote and but you have to identify for us, ha? Hindi lang yung suma total, this district, 1B, hindi. Lagyan nyo, 500 district, 500 previously known as non-allocable, now called non-district. Ganun lang. And for all you know, these are national convergence. Malay mo, may highway doon. Malay mo, may, parang may, ganun lang. Ganun lang. Pero detalya. Thank you, Mr. Very clear, Mr. Chairman. Ma'am, very clear po. I was told po by ASIC Bote and Yusik Nick, they can submit this by tomorrow morning. To the committee, Secretary, ang punto naman ng mga senators, Secretary Dizon, in the past kasi bigla nilang may lumalabas na project. At kung nasundan natin yung Blue Ribbon hearing, nagigets ninyo, grabe ho, no? Yung sitwasyon.
Hirap na hirap si ako naintindihan ko itong nangyayari kay Vince Dizon. Hirap na hirap siya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na hindi namin alam Wala kaming alam Kasi siyempre kapapasok lang niya. Pangalawa, hindi naman binibigay sa kanila information na kung kanino ilalagay yung mga allocation, yung pera, yung sabi nga nito, trillion na pera. Isa pa yun, yung issue na nakatrabaho siya, allocate doon sa mga mambabatas. Bureau of parang sinasabi, bahala na yung abogado na Committee of Appropriation. Kaya nga sabi nila, di ba, the most powerful committee. O pag ikaw ay nagtatrabaho na sa gobyerno, the most powerful person. Aside from the speaker, sinasabi lang niya hindi niya pinirmahan, pero yung chairman ng appropriation, hindi natin alam. Kaya talagang magandang pagpaliwanagin yung abogado na yan. Sino po ba yun? Sabi nga ni Marcoleta, babalik sa kanila yan. At sino? Ang tanong, sino ang boss nun? Yung sa mga nasa notaryo, katotohanan naman to. Sa tingin nyo, ganun gawin lang yun? Hindi kayo sasalubugin na harapin yung abogado. Usually, secretary lang. Walang kinalaman yung iba kung hindi siya lang. Ako di ako naniniwala. Malaking katarantaduhan yun. Sasabihin nyo na ang meron lang alam niyan ay si yung chairman. Malabo yun. But Congressman, if you're in the Senate and then you say, I have a prepared affidavit that is signed and notarized, dapat ho lahat yun ay in good faith. Dapat ho lahat yun ay tama. Dapat yung sinabi mo ay katotohanan. Dapat po yung nag-sign na notaryo ay talagang signature po nung notaryo. Hindi ho ba? Correct. No, actually, yung principle ng pag-notarize, diba? Biro lang. Making a public document. Ang tanong. And then you take a note mamaya ako nasasagot. the officer. Ito muna. Bago natin itanong yan, meron muna tayong pag ikaw ba nagbenta ng lupa, i-discuss na napaka-importante rin. Napaka-importante yun ito. Kasi ito yung pagdating mo doon sa extradition na ginawa kay Pangulong Duterte. Ito ba yung tinutukoy na Supreme Court? Meron mo ba itong direkta o indirect na masasabi nating implication o decision na ginawa ng gobyerno natin? Pakinggan mo natin ito kasi naglabas po ang Supreme Court ng parang hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ang tawag para bagang paalala na pagdating rules. Iyan na nga pagdating sa extradition, ito dapat. Tangin na kasi ng mga nagsasabing yung notarization. Mga ulul. Hindi ko alam. Ginawa nila ito dahil sa mga nag-inquire sa kanila about the extradition na ginawa. Pero sabihin na natin may discrepancy. Extradition na ginawa. Alam mo, pwede kang pumunta doon. Hindi mo naman i-investigate. Ikaw ba yung abogado na to? Wait lang. Na magtatatak ditong seal mo. But remember, yung seal na yan, itinatak. The question is, ano pangyayari ngayon? Bakit may tatak ng seal? Kasubas-subaybay. Medyo yung seal na yan na nagpapagawa dyan yung mismo abogado. Ano to, ninakaw ko sa opisina mo, tinatakan ko, tapos akong pumirma. Inilabas ng Supreme Court. Ibig sabihin lang, talagang pumunta si Orly doon at pinatatakan niya. Ang tanong, dapat sundin, baka hindi niya alam, kung merong isang Pilipino na dapat dalhin sa ibang bansa at doon litisin sa isang baka naman talagang nandun yung abogado pinirmahan, ba natin na ito pero dahil na-pressure, masasabi natin may kaugnayan din sa BJMP, nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat technically hindi nila man pwedeng tawaging extradition yun. Ibig sabihin, pero kung papaano ginagawang isang extradition ng isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa at dadalhin natin doon, nape-pressure siya kaya? Masasabi natin dapat na sundin ang patakaran ito. Kasi wala namang ibang patakaran tungkol dun sa sisi. Paano mo dadalhin doon? At kung sa bagay, yan naman tinakay na rin natin noon dyan na ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC. Alam mo ang kanyang katayuan sa buwan. Ang tinatanong sa kanya yung mga wala na dumaan sa korte ng Pilipinas. Pag sa court yan, hindi pwedeng direkta
Yan yung ating ipiniliwanag noon. Hindi pala magpokpok. Judge ito naman po ay lalong pinagtibay ng Objection, Your Honor. Desisyon. Irrelevant. Hindi naman ito desisyon parang guidelines. Irrelevant na po. Nag-oath na siya. Nangako. Nandun na siya. Nagsalita na. Marami na rin nagtatanong. Paano nga ba ang pagpapa-extradite? But those are also the questions asked during the Senate hearing. Anong mga dapat may pinag-ugatan ba? Pero Bakit ang nagpalabas ng problema po ganitong kasi dito, guidelines ang which katastatang dinala nyo na po yung conversation is, well, first is, may lumapit ba sa ito kanila? ang sinasabi ni lawyer na ganito po. Ang sabi niya, and I quote, I categorically deny notarizing, signing or participating in the preparation of the set. Sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na irrelevant na nga. May legalidad na may question legal pa rin dyan na nakabilbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatanong-tanong ng mga abogado nagpunta siya doon. At tandaan ninyo, Jen, ito pong inilabas ng Korte Suprema. The mere fact na hindi nag-oath po siya, ito bagong nagsalita batas. siya sa Senado, binasa niya yung kanyang statement. Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan. Na akin itong oath na to, akin itong statement na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Hindi mo na kailangan doon yung notaryo. Ibig sabihin yan ito, meron mang i-extradite kahit wala itong regulation na ito at susundin mo sa batas natin ganito mo ginawa. Magkaalaman. Meron ka ng kaalaman. At ito pala, ang bang pala ito, yung 15 maestrado nag-approve. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin po, yung signature ni Attorney John, hindi siya gumawa. Yung kanyang, yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung sinasabi na niya po, I categorically deny. So now, tanong muna natin kay Remulla kung sikreto yan. Baka mamaya hindi na naman niya alam na magkaalaman tayo. Sana imbitahan naman magtanga-tangahan sila. Diba? Magtanga-tangahan sila. Sasabihin nila, hindi namin alam yung decision ng Supreme Court na yan, o yung guidelines ng Supreme Court. Nakikita ninyo? Kasi ako naniniwala ako na ito may kinaugnayan dun sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC. Yung ninotarize doon sa statement niya because if you read the same thing. Bakit ito kanyo? So, if ba't naman mag-i-issue Supreme Court basta-basta lang tungkol sa extradition? What is the legal maganda basis po kasi ito. Imbestigan lang, good. Bakit kanyo? They should investigate. Kasi, di ba naalala ninyo, binabantaan ni Trillanes itong si Bato. Congressman, basically, kayo po ay naniniwala na si Gutesa ay talagang nagpunta dito kay attorney. So, importante ito sa mga susunod pa. Yung kanyang affidavit. At si attorney po ay talagang nag-sign doon sa kanyang sinumpaang salaysay at ninotaryo po ito. Gutesa, is Gutesa telling you na talagang ginawa niya yun at doon siya talaga nagpunta kay attorney Pichi Rosas Espiras? Although hindi nila sinabing direkta na ito ay tungkol sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero ito ay napaka-obvious naman. Read between the lines na lang. Tanga na lang ang magsasabi. Kasi alam ko na naman ang palusot ng iba dyan. Hindi naman sinabi ng ito ay tungkol kay Pangulong Duterte. Wala naman sinabi kayo, di ba? And to that office, they should investigate why is he backtracking now? Why is he saying now that ganito po ang nangyari. Looking just going back to what you said, na wala I forget the exact word you said, walang pagpapadala ng isang tao mula si Gutesa na magsinungaling, hindi ho ba? Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa, ano po ang magiging motibo ni attorney doon siya dalhin at magsailalim sa paglilitis. Pwede siyang sinabihan na sabihin mo, investigasyon o ano man. Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Ang ibig sabihin, okay. Ano ba naman tanong niyan? Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hindi na ma-extradite. Ito yung tao. Bring down. So ito maganda yung statement na yan. Halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Bakit?
po pwedeng alam mo, citizen ng sa American lahat ng citizen sinabi din. ni Kasi Sir Orly, nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas. Alam mo kung ano lang yung tinabla? Yung walang kakwenta-kwentang notaryo. So, ibig sabihin, alam kasi nilang substance yung sinabi. Juan de la Cruz. The statement delivered to the Senate. Pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Ganun din. Sumasaklaw ito sa lahat na may kaso na wala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Hindi nga kailangan niya magpanotarize. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings. Kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest. Yan ang totoo dyan eh. All departure hindi na nga order kailangan at yan bail. notaryo na yan eh. Ibig sabihin, bakit yung mga nagsalita bang iba dyan, pinanotaryo pa nila? Hindi na eh. Susundin mo na yun. Hindi naman kailangan panotaryo as long as nag-oath ka at sinabi mo sa hearing. Papayagan lamang yun naman ang extradition pag nag-hearing, tinatanong kung ba, ang ginawang pagkakasala ay may pinanotaryo mo ba yan? Sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na Estado. Kasi hindi naman yun na requirement na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin na parehas tayong humingi ng batas. Okay. Any ideas, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? Ang extradition, kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Sino ba ang sinabi niya? Sino ba ang nasa kapag? Yung pamamaraan. Okay. Hindi ko alam kung gusto lang niyang sabihin. Ng DOJ o sino mang itinig ng State Council ay nag-submit ng verified petition sa extradition court. Kapag naisampa ang nasabing kapag naisampa na, di ba yung nasa kapangyarihan? Again, eto, pangganyo. Ang last general ay si Romualdez. Ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Kaya all out sila sa support. Ang ibig sabihin, hindi po hindi obvious pa ba yan? Sus naman. Talagang korte. Tulad na sinabi nila dun sa kaso ng Bating Paulo. Kami po. I checked the diba, yung katarantaduhan ng Nerimuda nun na sinasabi nila. Ang korte, yung DOJ ang bilang naging korte. So I'm not sure. I don't want to cast aspersions on the lawyer. But, sinasabi ngayon ng Supreme Court hindi. I think it should be dapat talagang sa tunay na korte dalhin. But before we go on a break, sir, just kahiya-hiya talaga ito do you feel that posibleng kayo naman po ang magkaproblema? Because you're the one basically now saying that this lawyer is the one lying. Judicial authority from day one naman, I don't want to get involved. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Dapat certified ng requesting country. So dapat didindin mo sa local court pala, no? I think it's about time that we address this issue. Quick question, sir. Yung sinabi nyo nagkita po kayo, sabi mo may dala na po siyang draft statement, hindi ba? Would you know sino ang tumulong kay Sergeant Gutesa na gawin na po yung draft statement nung nagkita-kita po kayo together with Senator Marcoleta? Dapat sa lower court in fact, hindi pa naman notarized yun eh. It was just salaysay that he did. It came from him. Okay. Pero meron na hubang tumulong sa kanya? Typewritten na ho ba yun? Yung kanyang sinabing draft statement? Ano po yung pinakita niya sa inyo? Sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika eh. Doon ka didingin. Aarestuhin ka namin. Did it look like the one that has been making the rounds on social media and what we've been showing? Maaari ka maghain ng appeal sa Court of Appeals na magpapa siya sa loob ng siyam na araw. Of course, you would get a lawyer to do that for you, right? Hindi ka agad-agad na I think when that was being drafted, even in local court, some of the words, may mga, bansang hinaroroon na mo. Dito sa Pilipinas, we just need to take a very short break. We'll continue our discussion with former
kumpiyansa. Tuloy. Sorry. Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, did you talk to him recently, sir? I mean, after the Senate may hearing? kasong kinakaharap sa Pilipinas. Dapat sa Amerika, diding-ding muna nila yun. Di ba? Ganun pa ganun talagang patakaran. Hindi yung basta-basta sa Pilipinas. Hindi basta-basta makukuha. Some people told me that, kasi ganun naman talaga friends of his told me that he's okay, and this with his fellow Marines, some of them, the officials, sumusunod sila parang gusto na to protect and to ensure the safety of Sergeant Gutesa. So meron ho talaga nagpoprotekta sa kanya. So ano ang ibig sabihin nito? He didn't even want the witness protection program or to be secured. Ibig sabihin nito, kasi po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Sa basta na lang dinala na hindi dinaan sa kahit na aling korte. Hindi ba? Kasi the fellow Marines that he's with. Alam mo ba, ito hindi naman po sa pamaliit. Kasi po ang mga sundalo, dalawa ang magiging implication nito. Sabihin ng iba, sa totoo lang, mali talaga yung ginawa ninyo. May mga kaibigan din po ang pangalawa, sasabihin nila, ay hindi mali. Kapulisan. Magkakaiba. Ang pulis kakaiba rin magbuti na academic na yan. Ang mga sundalo po talaga. Hindi natin sa minamali po yung pulisa. Wala akong silang tiwala sa iba. Kahit uniform personnel. Pero kung ang sinunod nyo ay batas talaga ng Pilipinas noong lang sila sa kapwa nila. Ganito rin dapat ang susundin nyo. Kasi yung kapwa kasamahan nila, lalo na pagka mga ganyang Marines. Nilinaw lang kung paano mo susundin. Ano yan, para wala namang iniyakdang may honor sila. They would die for their own kabaro, yung talagang kasama. Ganun sila. Hindi katulad ng iba mga pulis na hindi naman talaga nagkasama yan. Yung masasabi mo. Di ba minsan halo-halo naman yung pinanggalingan yan eh. Ay doon sa mga susunod. So hindi po, kaya nga sabi ko nga sa inyo, iba ho itong galaw nito, kaya nagtataka iba bakit ayaw ng proteksyon sa DOJ. Sino pa? Oo, may question pa rin ng iba dyan eh. Papunta sa ibang bansa. Bakit daw ba ayaw sa DOJ? Napaka-obvious naman daw na kesyo may humahawak sa kanya. Wala siyang tiwala doon. Sino ba gusto? So ayan ha, malinaw kay Pastor Kibuloy ha. Di ba si Remulla? Kay Pastor Kibuloy, malinaw po dapat ganyan. Dapat po ganyan na maging sitwasyon. Hindi pwedeng basta-basta ipadala doon. Wag ganun ha, mga tarantado kayo. Tinuro niya si speaker sa tingin mo, puprotektahan nyo ng ganun. Mga extradition. Hindi, again ha, sige, sabihin na natin, objectively, sabihin na natin, sige, puprotektahan siya na. Hindi sinasabi rito. Ang mga Marines po, walang tiwala sa ganun. Mas gusto nila yung kabaro na lang nila sa kanila. Yung kasama nila, yung kasama nila sa gera. Yun ang puprotekta sa akin. Kasi kasama ko ito. Hindi ako iiwan ito. No matter what, magiging tapat to sa akin. Malinaw na. Diba? At hindi ito political. Alam naman po natin, DOJ is a political entity yan ng ating executive branch, lalong-lalo na ni Marcos. Kasi nakita nila, di ba? Nilinaw na eh. Anong desisyon nila dun sa pag-question sa pagdala ng dating Pangulo? Pangulong Duterte sa ICC? Circumstances that may happen. Kasi dahil nga dito sa pag-deny ni attorney Peachy Rosas Espiras regarding, notarizing, signing, or participating rather in the said document. Some senators might or actually have said, I think it was Senator Erwin Tulfo who said that posible ang mawala ng saysay yung testimony niya. I'm not sure if those were the exact words, sir, but to that effect. What do you say to that? Paniwalaan mo yung nagsabi ng sometimes we have to play ano. Pero dito pa lang yan, makikita mo na, ha? Tama ba si Pinky? Kasi interpret lang naman sa Supreme Court ang mga batas, di ba? So kahit wala nito, sorry kung mali i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig. Mali. Gamit ang mga batas na ginamit rin dito. Ano sabihin nga nila, mali yung ginawa. They should do a background check if they feel it and if they want to. I think they should call Paul. Malinaw. Paul Estrada and Marcus Stein to the Pero Senate ang palusot committee nila dyan, baka sikreto lang yan. As far as the testimony or the supposed evidence saying it's not hindi natin alam kung ano ang ilalabas nilang desisyon. Alam mo naman mga abogado, kahit palino naman na minsan, there's this opportunity that we can correct the situation, may magagawa tayo para sa bayan, narinig na natin. Ganyan ang mga abogado, they can bend the law. Sabi nga si Sergeant Gutesa, kasi wala na buhay nila konti para tuloy ang mga tao. Kunturin nila. Kaya ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary,
those doing their jobs with Congressman Saldico. So, you can bend the law. It's up to the Senate. But what I'm saying is, I have no political motivation here. Wala akong agenda. Nagkataon siguro, he knows that I'm close to Senator Marcoleta. He wanted to say these things. He wanted to reveal what is happening. So, it's up to the Senate and to the government. But I think this is our chance, the opportunity for all of us to really clear the issue and to get to the bottom of this problem. Congressman, I did want to ask you bakit si Senator Marcoleta at sinagot nyo na nga po dahil alam nila na malapit kayo kay Senator Marcoleta. Sino ho bang may alam? Si Middleman, yung naging common friend po? O si Sergeant Gutesa mismo? I'm assuming it's the person. Yun naman nagsasabi, tama lang yun. Sasabihin nila, gusto niya talaga makausap. Kita nyo na mga kababayan, na yun po malinaw na desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi pala desisyon, yung guidelines na nilabas. Tama rin yung punto nila na hindi na magkokomento ang mga Supreme Court sa issue ni Pangulong Duterte kasi lalabas, wala rin naman mangyayari. Beginning December 2024. Hindi naman wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Feeling ko, ganun ang ginawa nitong tarantadong gobyerno na ito. Wala na kaming pakialam whether it is true or not true. Since January 2025. Madala na doon. So, at wala na sa ilalim ng Pilipinas. Ay mali na. So, mag-decision man ng Supreme Court na for me, again, mali yan, illegal yan, wala na kayo magagawa kasi nandun na sa ibang bansa. Diba? Wala silang pakialam. Ganyan ang gobyerno natin. Gobyerno bangag talaga. Eventually file. Pero di ba, bastos na, diktador na. Pero someday pagbabayaran niya mga animal kayo. Yan ang totoo. Someday pagbabayaran niya, akala ninyo ganyan-ganyan lang yan. Lahat ng gagawin mong kasalanan sa mundo na ito, pagbabayaran mo animal ka. Maaring magkasakit ka, maaring matugi ka agad-agad, maaring bumulagta ka dahil sa kung ano ginawa mo, diba? Pero pagbabayaran mo yan in the future. Kung hindi man dito sa mundo na ito sa impyerno. Kaya nga sana, alam mo, may punto rin naman na sana ilabas pa rin yung decision. Kasi nga, it would somehow be an education para bagang magiging basehan ng edukasyon ng mga abogado. Although this is very clear, yung nilabas ng Supreme Court, napakalinaw na po, mali ang pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Palakpakan natin. I guess when you read when we went through the statements made by Duterte, sabi nga niya, naglabas din. Meron po silang group chat nga, kaya there were times na siya po yung kasama sa pag-deliver ng tawag po nila basura. Paminsan nakikita niya checking their chat group that there were deliveries also of basuras na wala po siya doon. Basahin natin sa kanilang website, Congressman Martin Romualdez saying this, siguro better to say it, quote it. The most telling flaw is the witnesses' claim rather that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. The property has been under renovation since January 2024. I stand corrected there. Sabi ko po January 2025. Has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsus in uno, falsus in omnibus, false in one thing, false in everything. Sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, do you think there was a flaw here? Bakit mo po magde-deliver patungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media? Construction workers. Tahasan niya sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Baka yung mga construction worker, mga treasurer yan, mga staff na wala pong kinalaman si construction Evangelista sa isyong ito. Hindi natin alam Miss Heart Evangelista Escudero. Kasal na pala sila. Hindi ko alam. Sorry, hindi po ako may showbiz Oo, pera ko yan. Galing dumaraw po sa Bagakay Elementary School. Si Vice Ganda. Under construction yan. Ginagawa yung bubong. 2023. Naglalagay ng bidet. At nag-pledge po siya under construction na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon ay puro construction worker na andyan. Utang. Yun yung sundalo natin, ginawang basurero 50,000. Kaya mga yan, baka mamaya mga staff niya, mga abogado niya, ginawa niya construction worker. Pinagmalaki mo pa, 50,000? By
Congressman Martin Romualdez, sir. Yeah, again, I don't want to get in a personal fight with the speaker. Kung mahirap ka, okay, mag-donate ka ng 50,000. O kaya sabihin na natin yung sumasahod ka lang ng 100,000, ito para sa bansa lang. Kung mag-donate ka ng 50,000, if he's saying that, malaking bagay yun. Pero kung milyon-milyon ang simple nyo, naman yan, Pinky, to corroborate it. Tapos 50,000 lang pala, pledge pa lang to, pledge. Diba? You check the people who were delivering money. Did you really deliver naman, pinagmalaki mo pa, 50,000, ikaw na. Pwede ba soli ko na lang yan? I don't think pledge niyan yan, tapos ipagyayabang niya 50,000 lang pala. Or this case, pwede, for that matter, na lang, ako na lang magbibigay sa inyo. Mayor, posible ho bang nagkamali kaya si Sergeant Gutesa? Sinundan sa to ng karagdagang donasyon. Karagdagan din naman yung sinabi niya, di ba? I delivered in this address. Ano nga kasi, nangunguna ka agad, may karagdagan donasyon. Magkano ba ito? We do it 3 times a week. Kung hindi dito, binanggit niya yung bahay ni sa 19 Nara, yung kay, sabi niya, kay Michael Yang. So, again, if they just exchange words, tsaka, magtitiwala kami dyan kaysa doon sa mga kawatan na sumisira sa kanya. Hindi ko siya sinasabi. We really can't tell. Depende kasi yan sa kalalagayan mo. Kung ang sahod mo, 70,000 lang, 50,000 lang. Malaking bagay 70,000. Pero kung sumasahod ka ng milyon-milyon, lalo na sa pag-endorse mo ng mga online dyan, you already have your facts. 17,000. Ang kabubuan niya donasyon ay 67,000. Have you spoken to anyone else that is willing to corroborate the statement of Sergeant Gutesa? Pinagmalaki mo pa, 67,000 lang pala. And I don't even know the group, ako, nananawagan ako kay Mayor Wenny Rafalo Romano. Our messages to me, nananawagan ako sa iyo, Mayor. By some pwede pa isoli na lang yung binigay ni Vice Ganda. Papalitan ko na lang. Who are telling me, sige na, para they heard that hindi na magyabang yung walang yan. Former Congressman Mike DeFeo. Some people will be coming out. Naku, kaabang-abang po ito. Palakpakan. Ako na lang magbigay niyan. Ay, nako, grabe. At ang naging proyekto ay pagsasayos ng bintana, pinto, pagplaster ng dingding, makeshift classroom, paglagay ng tiles sa isang comfort room, at pagkabit ng internet at bayad na internet bill sa loob ng 3 buwan. Mga kasamahan niya, sabi, di ba? May maglalabasan pang mga kasamahan niya. Taos puso nagpapasalamat ng LGU sa donasyon na nagbigay sa kanya ng pagsasabihin ng katotohanan. Naayos po ang makeshift classroom na inumpisahan ng PTA. Sir Orly, kung nakakarating man sa'yo itong video na ito, tuloy-tuloy mo lang yan. Education Fund ng LGU. Sabi nga nila, yung tunay na silent majority na bago po man dumalaw ang team ni Vice Ganda ng naturang paralan. Huwag kang maniniwala meron sa mga permanenteng classroom na galing sa DepEd. Dahil mga hindot na mga nagdi-discredit sa'yo, obvious naman eh. Diba? Dahil nga, pinangalanan si Trillanes itong si Vice Ganda, fake news din. Kasi sinabi niya wala daw classroom, wala daw ano. Kaya huwag mong paniniwalaan yung mga ano dyan, yung mga lawyer, mga senador na hindi naman abogado. Vice Ganda, nagpakalat ng fake news. Meron na daw paaralan nun. Meron na mga permanenteng classroom. As long as you tell us the truth, mga aklat at supplementary reading materials na required po ng kagawaran. Sa katunayan, nung May 11, 2023, inilunsad dito ng DepEd sa Sorsogon ang reading program na Project Target. Kaya meron na mga supplementary reading materials. As long as you tell the truth, God will always be in your side. 2023, if you're lying, because God nagbigay na daw pala dyan yung Project Target. Maybe. Sino bang DepEd Secretary? In the eyes of human being, in the eyes of men, panalo sila. But in the eyes of God, Vice Ganda, kadiri ka. Pag ikaw ay nasa katotohanan, Vice Ganda, isa ka pa pala, panindigan mo lang. Nagpapakalat ng fake news. Huwag kang bibitaw dahil isa ka pa pala. Hindi marunong mag-research talaga. Yan ang ating sandigan. Ang reading kiosk na nahandugan ni Vice Ganda na karagdagang reading materials. Ito naman po si initiative po ng mga magulang para may buong pahingahan ang mga bata at makapagbasa sa kanilang bakanting oras. Nagpapasalamat po ang LGU bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda. Ngunit ang paraan ng pagsasamadlan ng kanyang donasyon na may komentong bulok na paaralan at walang reading material. Ay nagdulot ng kahihiyan sa
Bagakay Elementary School sa bayan ng Bulusan at sa Department of Education na baliwalaan ng pagsusumikap ng mga guro at pamumunuan ng paggulang, pag-aaral, lokal na leaders at kagawaran ng edukasyon at iba pang stakeholders para mabigyan ang kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan na angkop sa kakayanan ng komunidad. Patuloy ang koordinasyon ng LGU Bulusan sa DepEd Sorsogon sa provincial government para sa maisigurong kasama ng mga plano na lalawigan ang pangangailangan ng ating paaralan. Mula pa noon, si Senator Chis Escudero ay naging aktibong taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan. Ina mo, Vice Ganda. Ayan. Karma inabot sa'yo. Napahiya ka na nagpakalat ka ng fake news dahil nang apak ka sa pamamagitan ng pagyayabang na nagbigay ka. Ngayon na-booking kung magkano binigay mo, 67,000. Gago! Mula po noon, si Senator naging aktibong taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan, lalo na nung siya pa ay gobernador. Prioridad niya ang edukasyon ng panahon ng COVID-19 pandemic. Makakaasa po ang publiko na magbibigay ng tamang intervention ang mga kakulang nabanggit na walang propaganda, kundi purong intensyon na matulungan ng ating mag-aaral. Yun, grabe talaga, oo. Ito po ay di umano lumabas na balita ho, para lang malaman natin at maintindihan natin. Kasi wala po itong, ayan, pamahalaan ng bayan ng Bulusan. Wala po itong nakalagay na specific na tawag dito na checkmark o verified. Pero tinanong na natin, malalaman natin yan. Tinanong na natin sa mga kinaukulan kung ito ba ay lehitimong ayan, yan. Sandali lang. Chotomate. Kaukulang kung ito ba ay ayan. Wait lang. Eto. Di ba? Ang lupit. Kaya nga mga kababayan, sana ho, eto'y, sana dun sa nananawagan tayo sa pamahalang bayan ng Bulusan, humingi po kayo ng check, verified account para at least malaman natin kung verified. Pero according to the post, mukha naman pong verified kasi may mga live po sila, pinapakita yung Bulusan. So, although walang check and verified, so, hindi natin masabi kung ito ay talagang inilabas ng Bulusan, ngunit dapat subalit, based sa nakikita natin ng mga post nila, talagang galing ito sa Bulusan na local government. Siguro hindi lang pa nila, kasi hindi naman po lahat ng nakaka-verify, di ba? Tulad ko, ewan ko nga, tagal-tagal na, verified na yung dati kong page, hindi pa ako maka-verify ngayon. So, abangan natin yung reaction pa. Kasi, Vice Ganda, totoo ba to? 67,360,000 lang ang iyong ibinigay. Tapos pinagmayabang mo pa, at dahil dyan, dahil dyan, nababaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro at pamunuan ng mga magulang at mag-aaral. At local leaders, grabe ka talaga, Vice Ganda. At kagawaran ng edukasyon, iba pang stakeholders para mabigyan ng kanya kaaya-ayang paaralan ng mga kabataan na angkop sa kakayanan ng komunidad. Grabe talaga, oo. Nakakahiyaho itong ginawa ni Vice Ganda. Nakakahiyaho talaga, Vice Ganda. Pasinungalingan mo nga itong sinasabi ng Bulusan na 67,000 lang daw. 67,360 pesos. Binigay mo, pinagyabang mo pa. Hindi ba? Nakakairita ka, Vice Ganda. Nakakairita ka. Hindi, okay lang naman kung ganyan lang yung, hindi naman minamaliit ng LGU, hindi naman nila minamaliit. Ang akin lang, dahil sa pagyayabang mo, tama yung sinabi ng LGU na ito, di ba? Na nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng departamento na ito. Mapa-lokal, mapa-DepEd, mapa-magulang, nababaliwala dahil sinabi mo, anong sinabi mo? Bulok. Bulok na paaralan at walang reading materials.
sa lugar ni Heart Evangelista.